Giniit ng Philippine Reclamation Authority na ligtas ang kanilang mga proyekto sa bansa. Dagdag pa ng ahensya na malaki ang ambag ng reclamation projects sa paglago ng ekonomiya. Nasa sentro ng balita, si Mela Lesmoras, live. Angelic, inilatag ng Philippine Reclamation Authority ang mga benepisyong hatid ng mga reclamation projects sa bansa at mga mataliwas sa mga paniniwala ng marami, iginiit ng ahensya na sustainable at ligtas naman ang mga naturang proyekto kung maipatutupad ng maayos. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang magsimula ang pagdinig ng House Committee on Ways and Means ngayong araw sa pangunguna ni Committee Chair Joey Salceda. Pangunahing tinalakay rito ang revenue and economic impacts ng pagsususpende ng pamahalaan sa iba't ibang reclamation projects sa bansa kamakailan dahil sa environmental issue. Sa presentation ng PRA, binigyang din nila na internationally proven safe, reliable and sustainable solution to urban development naman ang land reclamation at taghain din sila ng halimbawa sa Singapore, Japan, Hong Kong at the Netherlands bilang patunay. Dito sa Pilipinas, halimbawaan nila ng sustainable and safe reclamation projects ang CCP-FCA complex kung saan nakatayo ang GSIS building, World Trade Center at CCP at PICC, gayon din ang SM MOA complex. Sa paligid naman ng Manila Bay, ibinahagi ng PRA na inaprubahan nila ang nilaroong 14 reclamation projects. Sa kabuuan, giit ng PRA, malaking tulong ang reclamation para sa pagbuo ng spaces for development, lalo na para sa pagpapalago ng ekonomiya. Pagdating sa financial benefits, nasa 650 billion pesos anila ang hatid nito kung pag-uusapan ang direct investments. Angelic, kanina lamang ay nakapanayam din natin si House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda at ang sinasabi nila sa susunod na linggo, iimbitahan din nila yung DENR para nga marinig din yung kanilang panig. So parehas na economic impact at environmental impact yung kanilang makukuha dito nga sa issue ng reclamation para kung ano yung pinakamainam sa lahat. Yan yung kanilang mai-compile at maigawa sa committee report. Angelic. Okay, so Mela, kasunod ng pagdinig, may plano ba ang Kamara na maghain ng rekomendasyon sa Malacanang ukol sa mga reclamation projects sa bansa? At wala kayang epekto ito na ma-impluensyahan o anumang klaseng pressure siguro sa DENR sa kanilang ginagawang assessment? Angelic, maganda nga rin na naitanong mo yan. No? Ang sinasabi nga ni Congressman Salceda, syempre sa kanila naman sa House Ways and Means Committee kasi talagang ang pangunahin nilang goal ay mapalakas pa at talagang matutukan ang ating ekonomiya. So sa economic impact, no, ang sinasabi nga ni Congressman Salceda ay talagang malaki yung naitutulong nito sa ating revenue. Kaya't kung sila nga ang tatanungin ay magandang ipagpatuloy na ulit itong mga reclamation projects. Pero sa ngalan nga ng fairness at talagang para manaig kung ano talaga yung nararapat, gusto muna nilang kunin yung panig ng DENR ulit para nga magkaroon talaga ng mabalanse yung sitwasyon. So Angelic, sa ngayon, hinihintay rin natin yung magiging karugtong nitong pagdinig at after nyan, inaasahan din natin maglalabas nga ng rekomendasyon itong House Committee on Ways and Means kung ano nga ba yung pinakamagandang gawin dito nga sa insidente. At Angelic, it's worth noting na matatapos na rin kasi yung 100 days ng suspension kaya talagang tinatalakay na ng Kamara kung ano yung mainam gawin after nito. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.